Pumayag na pumunta sa Pag-asa Island itong si Senator Marcoleta. Ngunit meron siyang isang deal, isang friendly debate dito po kay Commodore Tariela at sa mga individual na may alam sa maritime law. Nako po, may mga ganito pang patutsyada at gusto pang gawin itong si Senator Marcoleta. Hindi na lang pumunta doon sa Pag-asa Island no? Pero bago po ang lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para updated kayo kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Simulan na po natin ang ating reaction. Let's do this. Kita-kita mo kami para sa isang friendly debate. Bago pa yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin. Para sa kapakanan ng ating mga. Kayo lang naman nagpapagulo eh. Ang ayos-ayos eh. Tapos ngayon, debate na naman. Di ba sinasabi ko sa inyo, kung ikaw ay Pilipino at maka-Pilipinas ka, wala nang debate. Atin na kasi yan eh. Atin ang mga teritoryong yan. Atin ang West Philippine Sea. Tapos debate na naman. Hindi ba pwedeng pumunta ka na lang doon sa Pag-asa Island para makita mo ang sitwasyon doon sa araw-araw na ginawa ng Diyos na talagang nasa bingit sila ng hindi maganda doon, yung mga buhay nila. Pero talaga pong tumitindig sila doon sa Pag-asa Island ng ating mga mamamayan doon. Di ba? Para lang makita mo yung sitwasyon doon. Tapos ngayon may debate pa na dinidemand pa tong si Senator Marcoleta. Handang harapin sa isang debate ni Senate Minority Deputy Floor Leader Rodante Marcoleta si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Gayun din sina former Associate Justice Antonio Carpio. Ako, kung didebatihin mo yan si Justice Antonio Carpio, may ano ka dyan. Kumbaga may tulog ka dyan. May tulog ka dyan kay Antonio Carpio. Isa siya sa talagang dumepensa o talagang nagbalangkas din para mapasa atin po ang para mailaban po natin ang ating EEC sa Arbitral Award. Alam niya naman po 'yan, ganoon po katinding ito si Antonio Carpio, Pero sa akin po hindi na po kailangan ng debate. Kung gusto mong pumunta ng Pag-asa Island, pumunta ka. Nakakahiya po kasi. 'Di ba para talaga po nakita natin dito na uma-against siya doon sa ating teritoryo dyan sa Kalayaan Island. Kasi nga, dapat wala nang debate kung alam mong sa'yo yan. Ano pang ipagdedebatehan mo? Diba? Pero kung sinasabi ko nga na kung itong mga to ay talagang papalag sa debate na sinasabi nito ni Senator Marcoleta, naku may tulog po si Senator Marcoleta dahil maritime law experts po yung mga yan. Pero sa hindsight po, nakakahiya po talaga yan eh. Tatawanan tayo ng China. Isipin mo iisipin ng China, ay, hindi nila alam na na kanila yung na yan. Kasi pinagdedebatihan nila eh. Hindi sila sigurado na kanila yung parte na yan o angkinin natin. Di ba parang binibigyan mo pa ng butas o binibigyan mo pa ng dahilan ang China na talagang magkaroon sila ng idea, baka isipin nila na talagang hindi atin yung Kalayaan Island. Di ba kasi may debate eh. Ibig sabihin lang po nun, dahil dito gugulo lang. At University of the Philippines College of Law Professor Dr. J. Batumbakal. Sa gitna ito ng imbitasyon ng PCG Commodore sa Senador na bisitahin at lumahok sa isang Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group. Kasunod ito ng kontrobersyal na mungkahi ni Senador Marcoleta na isuko na lang ang mga naturang pinag-aagawang isla sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Ayun kasi rin yun din ang dahilan kaya siguro gusto niya ng debate. Para ma-redeem niya yung sarili niya, para makapag-damage control talaga siya. Para lang mapatunayan niya yung punto niya. Pero maling-mali talaga yung punto niya eh. Walang tama sa punto niya. Di ba na i-give up? Kahit saan mong ipihit pang pagta-translate doon sa sinabi niya. Di ba sinasabi talaga niya, pinaninindigan niya, hindi niya daw gustong ipamigay ang Kalayaan Island. Hindi niya daw sinabi yun na i-give up. Ang linaw-linaw po, hindi po tayo engot na yun po ang kanyang sinabi. Nakita niya lang po kasi na ang dami talaga pong nag-disagree sa sinabi niya at talaga pong galit na galit po ang mga mamamayang Pilipino sa buong mundo na nga po halos Talaga pong galit na galit majority. Iilan lang po yung uma-agree sa kanya. Kaya nga po nagda-damage control na siya ngayon. Wala na pong dahilan para mag-debate kung tutuusin. As in wala. 'Di ba atin po yan eh. Bakit pa kailangan ng debate? Anong pupuntuhin niya doon? Anong kailangan niyang patunayan sa debate? Kung ang magiging debate niya ay kung atin ba talaga ang Kalayaan Island Group, talaga lang masasabi natin dito na pro-China siya.
Kasi wala nang debate talaga kung talagang confident ka na sa iyo ang Kalayaan Island, di ba? Nauna na ring tinuligsa ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang naturang pahayag ni Senador Marcoleta. Tinawag niya pang homegrown traitors ang mga Pilipino umanong handang ibenta ang Pilipinas kapalit ng pansariling pakinabang. O si Senator Lacson nagsabi niya na, di ba? Homegrown traitors, di ba? Kasi nga ganoon eh. Kumbaga bakit kailangan mo pang gawin yung mga bagay na yan, yung kailangan pang pagdebatehan, atin na nga. Di ba? Sasabihin mo na kailangan pa ng debate at sasabihin mo na kailangan pang i-give up, di ba? Yung Kalayaan Island. Saka kailangan mo bang ikaw personally makipag-usap sa Chinese ambassador? Meron tayong mga ahensya ng gobyerno na dapat nakikipag-usap doon. Tama yun na pwede talagang magbigay ng sobrang selan na intelligence ng Pilipinas, no? Pwede niyang gawin na mag-leak siya ng impormasyon. Itong si Senator Marcoleta. Galing po yan kay kay Senator Lacson na pwedeng ganun. O nakita niyo yung tingin ni nakita niyo yung tingin ni Marcoleta kay Lacson, no? Pero kasi totoo di ba? Homegrown traitors, pwedeng ganun kasi talaga. Kasi unang-una, kung talagang Pilipino ka, agree ka na lang dapat. Atin talaga yun, legit di ba? May papel tayo dyan, merong lahat ang dami. Tapos sasabihin mo, ipamigay. Tapos noon araw pa sinabi pa niya, walang West Philippine Sea. 'Di ba talagang talagang nakakiling sa China lahat ng statement nito rin ni Senator Marcoleta. Kahit i-deny niya, hindi niya pwedeng i-deny. Nasa internet na po lahat ng ebidensya. Pilipino umanong handang ibenta ang Pilipinas kapalit ng pansariling pakinabang. Paliwanag ni Lacson, pangkaraniwang pinanggagalingan ng impormasyon sa geopolitics ang mga ganitong technical intelligence at traidor mula sa sariling bansa. Di ba? Yun talaga Hindi natin kasi pwedeng hindi natin maiwasan na isipin yon na may ganun talaga. Kasi nga, yun nga, pati siya nakikipag-usap siya ng personal sa ambassador ng China. Bakit? May ahensya tayo ng gobyerno para doon. Binigyan din ito na ang pagsuko sa Kalayaan Islands ay walang pagkakaiba sa pagsuko ng Luzon Island o ang kabuoang bansa. Kasi nga, atin din yun teritoryo yun ng Pilipinas Kumbaga, bahagi na yun ng bansa natin. Parang isinuko mo rin talaga yung mga main island natin, yung Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi nga, Pilipinas din yun Walang pagkakaiba yun. Tama yung sinasabi nito ni Senator Lacson. Unang-una, may experience din siya talaga, lalo dating militar din yan, di ba? Mataas din sa yan. Di ba? PNP pala siya noon, di ba? PNP chief siya noon. Tapos nagpupunta rin siya noon sa Pag-asa Island. Di ba? Kaya itong mga nagsasalita po na to, ay talaga pong meron pong experience yan tungkol po dun sa lugar na sinasabi ni Marcoleta na ipamigay na lang. Samantala, sinabi naman ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri na lilinawin nito ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta ukol sa pagsuko ng Kalayaan Island Group. Ito ay matapos umani ng reaksyon at batikos ang naturang pahayag ni Marcoleta. Binigyan din ni Senador Migs na hindi isusuko ng bansa ang Kalayaan Island Group Dapat lang. dahil malinaw na bahagi ito ng teritoryo ng Pilipinas. Yes. Alinsunod niya ito sa konstitusyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at pinagtibay ng 2016 arbitral ruling. Dalawang batas rin ang naipasa sa 19th Congress na nagpapatibay ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At Nakita niyo, di ba? Ang daming batas na at may arbitral ruling pa. Ano pa ang kailangan pagdebatehan dyan? Ano pa ba ang kailangan proof ng Pilipinas? Di ba? Para masabi atin yan. Unang-una ang masakit dito, kapwa natin Pilipino at mambabatas pa, no? Isa pong mga senador pa ang nagsasabi na at nagdedebate, no? Kailangan pang pagdebatehan ang mga bagay na. Sabihin lang po nun, ay hindi sila 100% sa Pilipinas. Isipin mo senador sila, pumirma sila, sumumpa sila. Ang tanging ipaglalaban nila at paglilingkuran nila ay Pilipinas lang dahil sa Pilipinas sila senador. Sabi nga po ng iba di ba? Hindi na nga daw po kailangan ng spokesperson ng China Dahil meron na nga po tayong dalawang spokesperson sa Senado, di ba? Alam niyo na po kung sino-sino yung mga yan. Di ba? Nakakahiya po yun kung tutuusin. Di ba na kapwa Pilipino natin at may posisyon sa gobyerno? Kumbaga, sa isang termino daw nag-aabogado
sa China. Talagang tatawanan tayo ng China kung tutuusin kung ganyan. Di ba tuwang-tuwa sila na magulo ang ating gobyerno? Dahil dapat ang Pilipinas ay may unity pagdating po sa ating soberanya o sa ating EEC o sa ating mismong bansa. Di ba? Unang-una yung Kalayaan Island Group, teritoryo natin yan. Wala na tayong kailangan patunayan dyan. Atin talaga yan. Di ba? Parang nangyayari dito, confused ang mga leader natin sa Senado. Iisipin ng China, di ba? Oh, hindi sila sigurado na kanila yan. Angkinin natin, oh, di ba? Oh, tulad ng ginawa nila doon sa Scarborough. Oh, di ba? Nakakalungkot po nung ganun eh. Di ba? Mahirap na po na pahinain ang ating bansa o ang ating mga nakaupong mga government official dyan. Kasi kung pag humina po sila, magkakaroon ng matinding opportunity ang kalabang bansa natin na umaangkin din sa ating teritoryo. Nakikita nyo ba yung pwedeng mangyari? 15th Congress na nagpapatibay ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at Kalayaan Islands. Kabilang dito ang Republic Act 12604 o ang Philippine Maritime Zones Act at ang RA 12065 o ang Archipelagic Sea Lanes Act at mayroon din anyang komunidad ng mga Pilipino doon. Ayun din yung pinakamatindi ron eh, no? Meron tayong komunidad doon. 'Di ba? May ano doon, talagang may pamayanan doon. May gobyerno doon, 'di ba? May barangay, mayor, vice, lahat nandoon po. Tapos sasabihin mo, i-give up na natin yung Kalayaan Island Group para mas madali, 'di ba? Ganun sabi niya eh. Tapos i-deny mo. Tapos ngayon, pinapapunta ka sa Pag-asa Island, kailangan bago ka pumunta, kailangan pa ba ng debate, 'di ba? Hindi po kailangan ng debate. Anong pagdedebatehan mo kung atin ba talaga 'yan? O gusto mo lang i-prove yung point mo para ma-redeem ka kung kuno, 'di ba? Dahil talaga pong the damage has been done. Kahit na ano pong gawin niya na po talaga ngayon, tumatak na po sa mga mamamayang Pilipino yung sinabi niya. Na gusto niyang ipamigay, 'di ba, ang Kalayaan Island Group. Ayon kay Zubiri, kailangan bigyan ng tsansa si Marcoleta na magpaliwanag, lalo pat pinabubulaanan na rin ito ng senador. Samantala, iginiit ng Armed Forces of the Philippines na patuloy nilang poprotektahan at hindi isusuko ang pambansang soberanya at integridad ng ating teritoryo. Dito na lang po sa atin sa Armed Forces of the Philippines natin sa mga PCG natin. Hindi ka ba nahihiya sa kanila? 'Di ba? Sila yung talagang araw-araw na dumaranas ng mga harassment at talaga pong pambubuli ng China dyan sa West Philippine Sea o sa buong teritoryo natin sa EEC natin. 'Di ba? Hindi ka ba nahihiya sa kanila dahil sila po yung hirap na hirap dyan. Pero ginagawa pa rin nila yung mandato nila. Ginagawa pa rin nila yung trabaho nila na inassign sa kanilang trabaho. Na proteksyonan ang ating EEC. Diba? Yun na lang eh. Saka lalong-lalo po sa komunidad doon sa Pag-asa Island. May mga bata doon, may pamilya doon, may komunidad doon. Diba? May mga Pilipino doon, may mga buhay doon. Tapos maiisipan mo, bigla mong sasabihin, i-give up na lang natin yung KIG. Di ba naisip yung pamilya doon, yung mga Pilipino? Tapos ngayon, dahil matindi yung backlash siya sinabi mo, di ba? Talagang nagda-damage control ka na. Kahit anong gawin na talaga niya, nasabi niya na yun. Wala na siyang magagawa. Alam na ng tao kung ano yung hangarin niya. Tapos ngayon, kailangan pa ng debate. Bakit siya pumunta sa Pag-asa Island? Bakit natatakot ba siya sa mga tao sa Pag-asa Island? Alam natin na yung mga taga-Pag-asa, galit po dito kay Senator Marcoleta, pero hindi naman po siya sasaktan doon o whatever. Diba? Hindi naman po gano'n ng mga Pilipino eh. Kumaga lang, kaya lang po sinasabi ni Commodore Tarela pumunta siya doon para ma-realize niya na mayroong komunidad doon. Yun po ang gustong ipunto ni Commodore Tarela. May mga buhay doon, may kapwa mo Pilipino ka doon. Na maaaring yung mga yan ay bumuto rin sa'yo. Para lang ma-realize mo na ito yung araw-araw nilang kinasasapitan doon sa lugar na yon, pero kumakapit pa rin sila, lumalaban sila para mabuhay doon sa Pag-asa Island. Diba? Yun po yung punto doon eh. Diba? Tapos itong ating mga Armed Forces of the Philippines, talagang sinusukal din nilang kanilang buhay para lang protektahan ang ating soberanya. At hindi isusuko ang pambansang soberanya at integridad ng ating teritoryo. Yes. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, gagampanan nila ito ng may buong puso at pagmamahal sa kanilang sinumpaang tungkulin. Yun dito ko, kinikilabutan ako doon. Diba? Gagawin nila yan talaga ng talagang
halos ibuwis buhay na nila, di ba? Talagang susundin nila yung kanilang tungkulin. Yun ang Pilipino, di ba? Sa kamandato mo kasi yan, trabaho mo yan. Sinumpaan mong tungkulin yan. Pero bakit itong mga senador natin na to, lalo yung dalawa, sumumpa ka nga na dapat sa Pilipinas ka lang maglilingkod eh. Di ba? Sa Pilipinas ka lang talagang, yung Pilipinas lang ipaglalaban mo. Pero bakit ganun? Hindi ganun yung nararamdaman natin at nakikita natin sa kanila. Para silang, sabi nga nila, no, parang nag-aabogado sila sa China. Di ba? Bakit ganun? Kasi dapat kung usapan ng ating teritoryo, usapan ng ating mismong Pilipinas, kung Pilipino ka, dapat wala nang debate. Lagi ko pong sinasabi sa inyo yan, wala na dapat debate. Kasi atin po yan, hindi tayo nang aangkin ng hindi atin. Legit po yan, black and white, atin talaga. Ang daming proof, di ba? Yung binanggit kanina, ang dami nun. No? Maritime Law Act, UNCLOS, di ba? Arbitral Award, lahat po yun atin eh. Hindi naman tayo nang aangkin ng hindi atin. Di ba? Dapat pag sa Pilipino, for Pilipino ka lang talaga kasi sumumpa ka eh. Senador ka eh. Yun po yung punto rito. Nirerespeto naman ng Malacanang ang karapatan ng mga senador na maghayag ng kanilang mga pananaw ukol sa issue sa West Philippine Sea. Kasi meron nga tayong freedom of expression sa ating bansa. Totoo po yun. Kahit ano pong sabihin ng mga yan, kalayaan nila yon eh. Parang tayo din mga ordinary mamamayan. Hindi tayo dapat ibusal, no? Hindi tayo dapat pigilan sa gusto nating sabihin. Meron po tayong freedom of speech at freedom of expression. Ganun po ang bansa natin, bansang Pilipinas, may demokrasya. Unlike sa China, 'di ba? Ang komunistang bansa ay wala silang kalayaan na maghayag ng kanilang saloobin, lalo't laban sa kanilang gobyerno. Uulitin ko sa inyo, hawak po ng gobyerno ng China ang lahat sa kanila social media, yung kanilang mismong media o yung television, radyo, lahat na po. Bago po mag-ere yan o bago maglabas ng kanilang mga balita, dadaan po muna yan, sasalain po muna yan ng government ng China. Ganun po ang komunistang bansa. Di ba po? Gusto nyo bang mangyari yan sa mga nakikinig po dito sa akin, no? Sa mga nanonood? Gusto nyo po bang mangyari yan sa Pilipinas? Sige lang, suportahan nyo yung China. No? Talagang hindi na tayo makakapaghayag ng ating saloobin ng malaya. Tulad po ng nangyayari po sa atin ngayon sa Pilipinas, meron po tayong kalayaan. Meron po tayong freedom of expression at freedom of speech dahil ang Pilipinas po ay may demokrasya. Di ba po? Ganun yun. Kaya mag-isip ka, gusto mo ba ng China o gusto mo ng Pilipinas? Sa kabila nito, binigyan din ng palasyo ang halaga ng nagkakaisang paghahayag ng posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Saka majority ng Pilipino, di ba? Saan ba rin mahal mo ang kapwa mo Pilipino at ang Pilipinas? 'Di ba? Atin ang ating teritoryo, atin ang buong Pilipinas. Legit atin 'yan. 'Di ba? Talagang pag sinabi talaga na umagainst ka ron kahit 1% lang. Traidor ka na talaga nun pag ganun eh. Legit. Kasi Pilipino ka tapos magdi-disagree ka doon sa teritoryo natin na 'yon na hindi atin 'yon, 'di ba? Kabalbalan 'yon. Pero ang nais din po ng Pangulo, maipahatid ninuman ng bawat Pilipino kung ano ba ang ating karapatan sa ating teritoryo, kung ano ba ang interest natin sa West Philippine Sea. Malinaw ninuman, sabi niya ni Yusek Ler, 'di ba? Magpapahayag ninuman sa atin sa mga Pilipino, hindi lang po sa government official, kung sino man, lahat po tayo. Kasi nga meron tayong demokrasya. May freedom of speech at freedom of expression tayo. Hindi tayo pwedeng bosalan sa gusto nating sabihin. Diba? Lalo po tungkol po dyan sa ating teritoryo. Kailangan po nating ipaglaban ang ating teritoryo kasi atin yan. Karapatan sa ating teritoryo, kung ano ba ang interest natin sa West Philippine Sea. Ganun pa rin po ang posisyon ng Pangulo. Wala pong anumang bahagi ng teritoryo natin o anumang interest ang iso-surrender sa anumang foreign power. Pero dapat din po tayo maging tugma sa ating ipinapahayag. May kasabihan nga tayo, ang magtanim ng hangin, bagyo ang aanihin. Diba kasi yun talaga yung naratibo eh. Dapat talaga ipaglaban natin ang atin. Diba? Ganun yun eh. Atin yun eh. Kumbaga bahay mo yun. Diba? Sa'yo yun eh. Tapos hahayaan mo yung kapitbahay mo na yurakan yung bahay mo, ang kininyang bahay mo, sa'yo yun. Diba? Common sense po yung pagkaganahin natin dito. Pero talaga itong mga ibang senador natin, no? Bagamat alam natin yung gusto nila,
yung talagang pakay nila ay talaga pong hindi po makatao yon at hindi po makapilipino. Ang magtanim ng hangin, bagyo ang aanihin. Asher Kadapan Jr. Ayun lang po, no? Sana naunawaan nyo ang ating reaction video. Anong komento mo dito po sa pahayag ni Senator Marcoleta na kailangan pa raw po ng debate bago po siya pumunta doon sa Pag-asa Island? Mag-komento ka dyan sa baba. Huwag mo kalilimutan mag-like sa ating video kung anong gusto mo ating reaction video. At para updated ka dito po sa ating channel, mag-subscribe ka na rin para manonotify ang cellphone mo kapag may bago po tayong reaction video. Mag-iingat kayo lahat. God bless and peace out. Bye.